Bagamat napinsala ng bagyo ay muling nagpatuloy ang normal na buhay ng mga tao sa Water 7. Tinititigan ni Zoro ang nasira niyang espada dahil sa kalawang ng isang kalaban. Naalala niya rin ang nagbigay nito sa kanya na isang businessman dahil nakitaan siya ng potential. Nagtulong-tulong ang taong bayan na maayos ang mga nasira ng Aqua Laguna. Subalit dahil sa matinding pinsala na natamo ng bayan ay dumating ang Galila Company upang tulungan sila kaya nagtilian ang kababaihan. Saka binigyan ni Polly ng instruction ng mga kasama sa kanilang gagawin. Sa bahay naman nila Frankie ay nagtulong-tulong din ang mga bata niya sa pag-aayos nito. Samantala ang mga King Bulls nila ay nagpapahinga lang dahil sa nangyaring labanan. Nagmamakaawa ang mga tao na papasukin sa loob ng gate upang makahingi ng tawad sa Straw Hat Pirates pero hindi sila pinapapasok ng mga bantay. Maging ang mga reporter ay nais pumasok pero hindi daw talaga maaari. Pinagtulungan ng dalawang giant na itayo ang natumbang crane kaya napahanga ang mga tao sa lakas nila. Tinanong ng dalawang giant kung ayos lang ba kay Usopp na manatili sa Water 7 dahil kapag natapos na daw maglaban ng mga boss nila ay dadalhin nila ang Sniper King sa Elbaf. Ngunit hindi makapagdesisyon si Usopp. Kasama ni Iceberg si Frankie sa temporary Galila office habang ang mayor ay gumagawa ng bagong proyekto upang maiwasan ang paglubog ng Water 7 ay papalutangin niya na lang daw ang buong isla sa dagat. Nagulat si Frankie sa plano niya, sagot ni Iceberg na tulad ng ginawa ni Tom na si Train ay nais niyang gumawa ng himala. Tumawag si Zambay sa kanilang boss dahil dumating na daw ang order nila na nagkakahalaga ng 200 million. Samantala si Luffy ay sinusulit ang pagkain. Nang dumating sila Kokoro at Chimney pero hindi magkasya si Yokozuna. Giit ng matanda na mabuti ay naka-recover na kagad si Luffy, ngunit nakita nilang natutulog pala ito habang kumakain. Napakalungkot ni Nami dahil ang lahat ng mga pera at mga gamit nila ay tinangay ng Aqua Laguna. Saka naman dumating ang mga panauhin na dala ang mga tangerines ni Nami. Dala din ng mga ito ang mga gamit nila dahil kinumpiska pala ito ng mga tao nung akala nila ay mga assassin ng Straw Hat. Dumating sila Chopper at Robin at kagad namang kinuha ni Sanji ang dala nito. Saka masayang pinakita ni Nami na nandoon na ang mga gamit nila. Nagpunta din sa kanila si Frankie dahil may sasabihin daw itong mahalaga. Kinwento niya ang tungkol sa isang napakatibay na puno na tinatawag na Adam. Ngunit napakamahal daw ng kahoy nito na nagkakahalaga ng 200 million. At kaya siya nagpunta dito ay dahil nais daw niyang gawa ng napakatibay na barko ang Straw Hat gamit ang espesyal na kahoy. Kwento ni Frankie na ang napakatibay na barko ni Gold Roger ay gawa din daw sa kahoy ng Adam Tree. Kaya nangako siyang gagawa ng kasing tibay nito na magagamit ng Straw Hat upang libutin ang buong mundo. Tumatakbo si Zoro para ibalita sa mga kasama na nandoon na ang mga marine, ngunit naliligaw siya dahil pabalik-balik lang ang engot. Napag-alaman na barko pala ni Vice Admiral Garp ang dumating. Isang legendary marine na kayang tapatan ang lakas ni Gold Roger. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin makaalis sa dagat si Zoro. Tapos may dumating pang dalawang bata na nais siyang pagtripan kaya lalong nainis ang swordsman. Walang nakapigil kay Garp sa pagpasok nito sa malaking gate. At pagdating sa temporary office ng Galila ay sinabing maghintay ang mga kasama sa labas. Tapos nagpunta siya sa likod ng bahay at sinuntok ang pader, saka sinabing hinahanap niya si Straw Hat Luffy. Humarang ang mga kasama subalit mabilis na nakapunta si Garp patungo sa bida kaya tinamaan ito ng malakas na suntok. Saka nagtanggal ito ng maskara kaya nakilala ni Luffy na ito ay ang lolo Garp niya na ikinagulat ng mga kasama. Nagtanong si Sanji kung totoo ba ang kanyang narinig, sagot ng bida na wag nilang lalabanan si Garp dahil ilang beses na siyang muntik mamatay dahil sa kanyang lolo noong bata pa siya. Sagot ni Garp na huwag siyang ipahiya dahil tinulak lang daw naman niya dati si Luffy sa napakalalim na bangin. Tapos tinapon sa gubat sa kalaliman ng gabi. Saka tinali sa mga lobo at pinalipad sa langit upang maging isang malakas daw na lalaki si Luffy. Ngunit nais daw ni Garp na maging malakas na marin ang kanyang apo. Pero ang gusto ni Luffy ay maging isang pirata. Kaya gusto na naman siyang sepukin ni Garp at sa sobrang takot ay humingi na lang siya ng sorry. Nakita ni Sanji na natatakot talaga si Luffy sa lolo nito, ngunit pareho naman silang nakatulog. Pumutok ang sipon ni Garp kaya nagising ito, nang makita ang apo ay binugbog na naman ito dahil sumasagot na daw si Luffy sa kanya. Sumuko na lang ang mga kasama dahil sa nakikita, kaya nagkaroon ng napakaraming bukol ang bida. Saka tinanong ni Garp kung kilala niya ba talaga ang idol niyang si Shanks, dahil ang Red Hair Pirate pala ay isa sa 4 Emperors of the Sea. Dumating na sa wakas si Zoro kasama ng dalawang batang may bukol dahil sinubukan siyang pagtripan. Kaya narinig si Garp na parang may nambubugbog sa mga tauhan niya sa labas. Pinag-utos ni Garp na pigilan ito nila Helmeppo at Kobe. Mabilis na sumugod si Helmeppo sa swordsman, saka lumabas si Luffy para pigilan sila pero inatake siya ni Kobe. Pag-atake ng bida ay naglaho ito, ngunit dahil alam na ito ng bida ay nahuli niya si Kobe.
At si Helmeppo naman ay natalo na rin ni Zoro. Tumawa lang si Garp nang makitang no-match ang mga bata niya sa dalawa, tapos nagpakilala si Kobe na siya ang dating maliit na bata na nakilala nila. Giit ni Luffy na ang kilala niyang Kobe ay maliit, kaya hindi makapaniwala ang bida sa pagbabago ng itsura nito. Saka sinabi ni Kobe na isa na siya ngayong Sergeant Major, at si Helmeppo ay isang Sergeant. Nalaman pa ng bida na ang lolo niya ang nagti-training sa kanila. Papasok na sa loob sila Luffy nang itanong ni Helmeppo kung nakikilala ba nila siya na muntik nang mag-execute kay Zoro. Ngunit hindi na-impress ang dalawa sa pagbabago niya kaya naluluha ito sa sobrang inis. Pinag-utos ni Garp na ayusin nila ang dingding na sinuntok niya dahil mas astig daw kasi ang pagpasok sa pader kaya niya ito sinira. Ngunit tumulong din si Garp dahil siya ang sumuntok nito. Sinabi ni Garp na nabalitaan niyang nagkita daw si Luffy at ang tatay niya sa Logtown. Kaya naalala nila na ang tatay pala ni Luffy ang may gawa ng kidlat noong malapit ng putulin ni Buggy ang ulo ng bida. Giit ni Garp na ang tatay ni Luffy ay pinuno ng Revolutionary Army. At ito rin ang pumihil kay Smoker na tapusin si Luffy sa Logtown. Hindi makapaniwala ang mga marines sa narinig dahil kinatatakutan si Dragon. Subalit baliwala lang ito kay Luffy, kaya sinabi nila Sanji at Nami na napakadelikadong tao daw ang tatay niya. Hindi pa rin ito maintindihan ni Luffy kaya pinaliwanag ni Robin na walang sino mang may lakas ng loob na kalabanin ang world government maliban sa Revolutionary Army. Nagdulot daw ito ng pagkasira ng ilang mga kaharian na pabor sa world government, kaya naman si Dragon daw ang pinakasikat na kriminal sa kasalukuyan. Napagtanto ni Garp na dapat pala ay hindi niya sinabi ang tungkol dito. At nakiusap siyang kalimutan nila ang sinabi niya kaya hindi maipinta ang mukha nila dahil napakasimple ding mag-isip ni Garp tulad ni Luffy. Nagpaalam na si Garp, ngunit sinuntok muna niya ang apo dahil parang hindi daw siya na-miss ni Luffy. Sagot ni Luffy na lagi kasi siyang binabatukan, giit ni Garp na nais niya pa rin makaramdam ng pagmamahal. Si Luffy daw ay nasa labas dahil kausap sila Kobe at Helmeppo. Sinabi ni Robin na si Nami naman ay nasa swimming pool, kaya tuwang-tuwa si Sanji dahil gusto niya daw na makitang naka-swimsuit ang dalaga. Kausap ni Luffy ang dalawa sa labas kung saan nalaman ni Luffy na hindi pala dumaan sa Reversed Mountain ang barko nila Kobe dahil ang mga Navy battleship daw ay may kakayahang dumaan sa Combelt. Nagtaka si Luffy kung paano sila nakaligtas sa mga Sea King na naninirahan doon. Giit ni Kobe na gumagamit daw sila ng mga Sea Prism Stone para hindi mapansin ng mga Sea King ang barko nila. Palihim namang nakikinig si Nami sa transponder snail kaya nalaman niya na rin ang sikreto ng Navy. Samantala sila Chimney at Gonby ay gustong makipaglaro sa kanya. Nalaman din ni Nami na si Dr. Vegapunk daw ang dahilan kung bakit naging posible ito. Napag-usapan din nila Kobe kung paano sila nagkita ni Luffy. Dahil kung hindi dahil sa bida ay malamang nautusan pa rin siya ni Alvida. Subalit ngayon ay naging isa na siyang Navy, ngunit malupit daw talaga ang paraan ni Garp sa pagsasanay sa kanila. Nang marinig ni Nami na nagkakasiyahan na lang ang tatlo ay tumalon na siya sa swimming pool. Tapos na trauma siya nang makita si Kokoro kaya napaahon. Bago umalis sila Kobe ay sinabi nito ang tungkol sa lagpas sa kalahati ng Grand Line na tinatawag din na New World. Dahil kung sino man ang taong maging pinuno ng New World ay kikilalanin daw bilang susunod na hari ng mga pirata. Giit ni Kobe na hihintayin niya daw doon si Luffy. Ngunit sa pagkakataong iyon ay magiging isang malakas na daw siyang Navy Admiral para hulihin ang bida. Pagkatapos itong sabihin ni Kobe ay nahiya siya sa mga nasabi. Ngunit pinaniwalaan siya ni Luffy na magagawa niyang maging malakas na admiral. Dahil dito ay napaluha si Kobe at nagpasalamat dahil nakilala niya ang ating bida. Tapos umalis na sila Kobe at Helmeppo na nagbabantang magiging malakas para hulihin sila. Sa barko ay nadismaya si Kobe sa balita dahil ipinakalat ng world government na ang Straw Hat ang nagsunog sa Enies Lobby kahit nakasalanan ito ng Buster Call. Naisip ni Helmeppo na kailangan nilang maging malakas para maisaayos ang pamamalakad sa Navy. Dahil sa pag-uusap ay hindi nila napansin na nakikita pala sila ni Garp na nagre-relax lang kaya hindi daw sila kakain ng isang linggo. Nagluto daw ng barbecue si Sanji para kay Nami, ngunit si Kokoro ang nasubuan niya nito kaya labis ang pagsisisi ng cook. Tuwang-tuwa sila Chopper at Luffy sa pagkain. At nandoon din si Usopp na nagpapanggap pa rin na Sniper King Kilo Luffy at Chopper. Dumating din doon ang Frankie family kaya niyaya sila ng bida na kumain. Naamoy din ito ng mga King Bulls, pati ng mga Giant. Pati ang Galila Shipwrights ay dumating. Sila Frankie ay tumigil muna sa paggawa ng barko upang makipag-party. Tapos nagpasikat na naman si Sniper King kaya umawit ng awit ng mga sniper at naging masaya ang pagsasalo-salo ng lahat ng mga magkakaibigan. Habang nagsasaya ang lahat ay biglang may kumausap kay Robin. Dahil dumating pala si Aokiji na nasa likod lang ng pader na nagtatanong kung bakit hindi siya tumakbo sa CP9. Giit ni Robin na ayaw niya kasing mapahamak ang mga kaibigan para sa kanya. Sinabi ni Aokiji na matalik niyang kaibigan si Saul, kaya naman tinupad niya ang hiling nito na tulungang makatakas si Robin noong sinalakay ng Buster Call ang Ohara. Ngunit ang hiling na lang ngayon ni Aokiji sa babae ay patunayan itong hindi siya isang banta sa sangkatauhan. Saka mapayapa itong umalis at nang silipin niya ay wala na ito doon.
Tapos niyaya na si Robin ng mga kaibigan para magsaya. Nais magpunta ng dalawang C-Train personnel dahil akala nila ay wedding party ito nila Nami at Polly. Dahil sa nakita nilang kasama ni Polly ang dalaga noong ililigtas nila si Robin. Samantala sa kasiyahan ay nagbibida-bidahan na naman ang Sniper King. Kasabay ng sayawan ng lahat ng mga dumalo. Pinakita ni Sanji ang husay niya bilang isang cook dahil nakaluto kaagad siya ng maraming pagkain. Si Zoro naman ay sinusulit ang mga alak kasama ang dalawang shipwright. At ang lahat ng mga nandoon ay nagpakasaya, tapos meron pang fireworks display. Nabalitaan naman sa Navy HQ na magkakaroon daw ng pag-uusap ang dalawang Emperor of the Sea na sina Whitebeard at Shanks. Dahil sa balita ay ipinag-utos ng Navy officer na kailangan nilang maging handa sa kung anumang pinaplano ng dalawang Emperor. Personal na nagtungo ang barko nila Shanks sa kinaroroonan ng barko nila Whitebeard. Nang biglang mawala ng malay ang mga mahihinang crew members ni Whitebeard. Pudyat na dumating na sa kanilang barko ang Red Hair Pirate. Dumating ito na may dalang alak para kay Whitebeard. Tapos mapayapa nila itong ininom habang nag-uusap. Naalala ni Whitebeard ang nakaraan nung nakakalaban niya ang grupo nila Gold Roger kung saan kasapi sila Shanks at Buggy. Tapos naitanong pa ni Edward Nugget kung ano ang tunay na dahilan kung bakit naputol ang kamay ng kinatatakutang Red Hair Pirate. Sagot ni Shanks na sinugal niya ito para sa bagong henerasyon. Ipinakita ni Shanks ang kanyang peklat sa kaliwang mata na nagmula daw kay Blackbeard maraming taon na ang nakalipas. Giit ng Red Hair Pirate na dapat niyang patigilin si Ace sa pagtugis kay Blackbeard dahil mapanganib ito. Sagot ni Edward na sinuwi daw ni Blackbeard ang natatanging role sa pirate ship na huwag papatay ng kasamahan, kaya dapat daw nitong maranasan ang parusa ng ginawang kahangalan. Ibinato ni Whitebeard ang botelya ng alak dahil kontra siya sa nais ni Shanks, kaya inilabas nito ang kanyang espada ngunit nilabas ni Whitebeard ang spear saka sila naglaban. Dahilan para mahiwa ang mga ulap dahil sa lakas nila. Dumating na ang dyaryo sa Water 7 at natuwa ang Frankie family na hindi nadawit ang kanilang samahan sa wanted list. Nabalitaan na din ito ng Straw Hat kaya nagtataka silang hindi naging wanted ang Frankie family. Naisip naman ni Robin na kagagawa nito ni Aokiji. Nabasa pa ni Zoro na sila ang sinasabing nagsunog sa Enies Lobby, kaya natuwa si Chopper dahil gusto niya daw magkaroon ng bounty. Nangarap si Sanji ng mataas na bounty kaya nagalit sa kanya si Nami. Samantala habang gumagawa ng barko si Frankie ay dumating si Iceberg para tulungan siya. Tapos dumating din ang mga kasamahan nito sa Galila. Natuwa si Luffy nang malaman na ginagawan sila ni Frankie ng battleship. Nakita ni Nami na wala na pala silang pera dahil ginamit daw ito ni Luffy sa naganap na party upang mapakain ang buong bayan. Dahil dito ay binugbog siya ng sobra ng dalaga. Saka ito umiyak dahil wala na silang pambili ng gamit sa loob ng barko. Kaya naghanap sila Nami at Robin ng mga murang gamit. Samantala si Luffy ay gumala ng may bukol kasama si Chopper. Nagpaskil ng nawawalang alaga ang isang bata. Nang marinig niyang may kaguluhan dahil pinag-aagawan pala ng mga tao si Luffy kung saan siya kakain. Naisipan nito na magpatulong kaya umuwi siya sa bahay at kinuha ang kanyang alkansya. Tapos bumalik siya sa bida upang makiusap na tulungan siyang hanapin ang alaga. Giit ng mga tao na malamang ay namatay na ito dahil sa bagyo. Pero ayaw maniwala nito dahil nagpakita daw ito sa kanyang panaginip. Pinakita nito ang naipon niyang pera sa alkansya na ipapambayad daw niya kay Luffy pag nahanap nito ang alagang seahorse. Tinanggap ng bida ang request niya kaya kasama nila itong naghanap sa alaga nitong matandang Yag-Arabol. Nagpunta sila sa tuktok ng fountain para makita ang buong paligid ngunit natatakot ang dalawang kasama. Nang makita pa ni Luffy si Zoro ay naglikot ito kaya nahulog sila sa ibabang parte ng malaking fountain. Sa paghahanap ay nakita nila sila Robin at Nami. Tinulungan sila ni Robin gamit ang powers nito kaya nagpalabas ng mga kamay at mata sa buong paligid. Subalit hindi niya ito nakita kaya umalis na sila. Giit ni Chopper na narinig daw ng isang Yag-Arabol ang alaga ng bata kaya nagkaroon na sila ng flu. Tapos nang may makita silang masayang bata sa alaga nito ay hindi napigilan ni Abby ang maiyak dahil naaalala ang minamahal na alaga. Naalala din niyang iniwan nila ito bago dumating ang bagyo dahil hindi ito pwedeng dalhin sa evacuation center. Pinalakas naman ni Luffy ang loob nito dahil wala pa naman nakakaalam ng tunay na nangyari. Nang may makita ang bida ng kopiraso ng tela na nakilala ni Abby na damit daw ng alaga niya, naisip nilang baka pumasok ito sa kanal kaya hinanap nila ito sa loob ng biglang mahulog ang sinasakyan. Tapos sa paglalakad ay nakita nilang nandoon pala ang lumang syudad ng Water 7. Kalaunan ay nakita nila ang berdeng ilaw kaya tumakbo si Abby patungo dito. Ngunit nakapagtatakang bigla silang nahulog sa mababaw na tubig. Saka nakita ni Abby na tila napunta sila sa ibang dimensyon na paraiso ng mga Yag-Arabols. Hanggang sa hindi na sila makahinga at mawalan ng malay. Nagising sila ng ligtas dahil parang panaginip lang ang nangyari.
Tapos naalala ni Abby na ito ang lugar sa panaginip niya. Kalaunan ay nagliwanag ang lugar nang makita niya doon ang alaga. Ngunit giit ni Chopper na sinasabi daw nitong hindi na siya makakabalik sa mahal niyang amo. Labis na ikinalungkot ng bata ang nalaman kaya pinilit nitong lumapit. Tapos tumagos naman ang kamay ni Luffy dito. At kalaunan ay unti-unti na itong naglaho sa harapan nila. Saka naman nagsigawan ng mga Yag-Ara Ball sa buong Water 7 dahil sa namayapa na ang isang kauri nila. Tapos may narinig silang umiiyak na isang batang Yag-Ara Ball pala. Kaya naisip nilang iniligtas pala ito ng alaga ni Abby. Dahil dito ay may bago na siyang alaga. Pagkatapos ay binibigay ni Abby ang bayad, subalit ibinalik ito ni Luffy sa kanya para daw may pagkain ng bago niyang alaga. Samantala ang alaga niyang matandang Yag-Ara Ball ay nasa paraiso na ng mga kauri nito. Tumanggi ang isang businessman na pagbilhan si Zoro ng espada dahil kulang ang pera niya. Sa paglalakad ay nakita na naman siya ng dalawang batang siga na nais daw siyang maging nakatatandang kapatid. Nagpakilala ang isa na si Michael at ang isa ay si Hoichel at nagpakilalang sikat daw silang mga batang hamog pero hindi sila pinansin ng swordsman. Kaya naisipan ng dalawa na dalhin siya sa bilihan ng murang espada. Tapos habang naglalakad sila ay ipinangtatakot siya ng dalawa sa mga tao kaya tumabi ang mga ito. Nagpunta sila sa second-hand store ngunit wala siyang nakitang maayos na espada. Tapos kapansin-pansin na natatakot ang mga tao sa dalawa. Pinagbulungan pa ng mga tao na akala nila ay mabait si Zoro ngunit kasama nito ang mga batang hamog. Pagkatapos ay iniwan na sila ng swordsman pero ayaw pumayag ng dalawa kaya napilitan si Zoro na tumakbo. Subalit kahit na anong pagtatago ang gawin ay palagi siyang nasusundan ng dalawang batang hamog. Kaya nang mapagod siya ay pinaguntog ang dalawa ngunit dumating ang nanay ng mga ito na inatake siya. Napakalakas nito kaya napilitan si Zoro na itulak ito. Nagpaikot-ikot para lumaban. Sinabi naman ng dalawang bata na wala itong kasalanan kaya sila ang binetukan. Saka nagpakilala ang iba pa nitong mga ampon na anak. Tapos pinakilala ng dalawa na si Zoro daw ang bago nilang kuya. Ayaw pumayag ni Zoro ngunit wala siyang nagawa ng hilahin ng mga bata. Pag-uwi sa bahay ay nagkape lang si Zoro tapos balak na niyang umalis. Ngunit nang makita ang baby na nasa panganib ay niligtas niya muna ito. Tapos binigyan siya ng gatas upang padedehin ng baby na siyang kinagiliwan ng bago niyang pamilya saka naihipa ang baby sa damit niya. Binigyan siya ng nanay ng bagong damit habang nilalabhan daw ang damit niya. Sinuot ito ni Zoro habang nagbabantay sa mga makukulit na baby. Sinubukan niyang humingi ng tulong pero busy si Michael na maghugas ng plato. Tapos nahulog pa ang isang baby at natae sa mukha niya kaya naging 3 baby style ang astig na swordsman. Dinala niya ito sa itaas pero lahat ay busy kaya naisipan niyang patulugin ang mga ito. Saka hiningi ang kanyang damit sa nanay para umalis, giit ng babae na ito na daw ang tahanan niya ngayon. Sagot ni Zoro na hindi naman ang babae ang nagluwal sa kanya, ngunit nagalit lang ang nanay sa kanya. Dumating ang mga naniningil ng utang ng babae. Sagot nitong tapos na siyang magbayad ng inutang niya pero nang hihingi pa ng interes ang lalaki. Ngunit ayaw ng nanay kaya sinabi ng lalaki na bakit hindi niya pagtrabahuhin ang mga bata dahil mga ampon lang naman ang mga ito. Nagalit ang babae at sinapok siya. Tapos naglabas sila ng baril kaya pinagtanggol ni Zoro ang pamilya. Natuwa ang pamilya dahil sa ginawa ng kuya nila tapos binigyan siya kaagad ng trabaho kaya hindi siya makaalis. Samantala nagpunta naman ang lalaki sa isang tulisan para humingi ng tulong. Namili ng magkakasama ang buong pamilya ng makakain. Tapos tinatakot pa ng dalawa ang mga nagtitinda at si Zoro ang babysitter. Dumating si Sanji kaya todo tago si Zoro dahil ayaw niyang matukso nito. Ngunit nakita niya naman si Kokoro kaya muli siyang tumakbo. Tapos nakita niya naman sila Zambay kaya pumasok sa eskinita ngunit paglabas ay nandoon si Luffy. Tumakbo siya ulit ngunit nakita naman si Chopper, si Usopp, si Chimney, si Polly, kaya napapagod na siya, subalit tuluyan na siyang nakita ni Robin at muntik din siyang makita ni Nami. Hindi daw sasabihin ni Robin sa mga kaibigan ang nakita ngunit sinabi nitong bagay daw kay Zoro ang may dalang mga baby kaya hiyang-hiya ang lalaki. Kaya naman sinoli na niya ang mga ito sa babae. Ngunit tingin pa rin ng babae ay anak niya si Zoro. Pumalis si Zoro kaya sinabi ng nanay na sunduin na lang ito mamaya nila Michael at Hoichel. Ngunit dumating na naman ang mahilig maningil ng interes kaya wala nang magtatanggol sa kanila. Si Zoro ay nagpapahinga sa bubong. Na naiisip na ganun pala ang pakiramdam ng may pamilya. Nang marinig na dumating na naman ang siraulong lalaki at kinuha ang mga kapatid nila, lumabas si Mikazuki na isang piratang may 36 million bounty. Ngunit tinalo daw ito ng Galila kaya nag-iipon na lang ito ng pampagawa ng ship sa pamamagitan ng part-time. Nagpaikot-ikot ang nanay upang kalabanin ito, samantala mabilis na tumatakbo si Zoro patungo sa kanila nang hindi umubra ang atake ng babae sa pirata. Ngunit handang lumaban ang mga anak nito. Tapos bago pa mabugbog ng mga siraulo ang mga bata ay dumating na sila Zoro na agad na tinapos ang mga ito.
Sunod niyang tinapos ang mayabang na pirata, tapos ang lalaki ay kusang nahulog dahil sa takot. Proud daw ang nanay nito sa panganay niya ngunit nais na daw bumalik ni Zoro sa mga kaibigan. Nagpaalam na sila ng maayos sa kanilang kuya swordsman. Pag-alis ni Zoro ay tinawag siya ng babae kaya napatakbo na lang ito. Patuloy siyang sinundan ng nanay dahil nakalimutan niya palang magpalit ng damit pero akala ni Zoro ay uutusan na naman siya kaya tumakbo ng tumakbo. Pinagkakaguluhan ng mga reporter ang dalawang dalaga, samantala si Sanji ay aliw na aliw sa likod. Sinabi ng lalaki na nais niyang kuhanan ng swimsuit picture ang dalawa. Giit ni Nami na papayag siya pero sobrang mahal ng bayad. Na-imagine ni Sanji ang itsura ng dalawa sa swimsuit outfit ng mga ito, ngunit pareho pala ng iniisip ng iba pang mga menyok kaya nagalit ang cook. Tapos hinabol ang mga ito dahil ang menyok daw nila. At umakting na parang tagapagligtas ng dalawa. Saka nagyaya pa si Sanji ng isang date sa dalawang dalaga pero nagugutom na daw sila Chimney. Kaya sinabi nila Nami at Robin na mabait daw si Sanji dahil dito ay napilitan ng cook na samahan ang bata. Giit ni Chimney na nais niyang kumain sa resto ng kaibigan ni Kokoro. Nakita nila ang isang bangka, ngunit ang mga umaalis ay sinabing pangit daw ang lasa ng pagkain doon. Nakita nila doon ang isang matandang lasenggo, kaya si Sanji na mismo ang nagluto ng pagkain nila gamit nagkusina ng matanda. Nakita ng matanda na magaling gumamit ng kutsilyo si Sanji. Sagot ng binata na nagtrabaho siya sa Barati. At kilala pala ng matandang lasenggo si Zef. Tinanong pa ng matanda kung bakit siya umalis sa Barati, sagot ng binata na nais niyang mapuntahan ang Old Blue. Giit ng matanda na tunay daw na may lugar na tinatawag na Old Blue, kaya tinanong ni Sanji kung nakapunta na ba siya doon, pero hindi pa pala. Binigyan ni Sanji ng alak ang matanda bilang pasalamat sa paggamit niya ng kusina. Ngunit bago sila umalis ay nais ng matanda na kainin nila ang luto niya. Pero sa pagbangon nito ay na-dislocate ang balakang, ngunit siya mismo ang nag-ayos nito. Tapos nagluto ang lasing na matanda na hirap sa kutsilyo. Nakita ni Sanji na isa nga itong cook at pinanood nila ito habang nagluluto ng sinangag na kanin. Pagkain ni Chimney ay napakasarap daw, kaya tinikman ng cook at nabigla siya sa lasa nito. Hinamon ng matanda kung malalaman ni Sanji kung ano ang sikreto niya, kaya umalis muna ito para kumuha ng kakailanganin. Nagpunta ito sa bilihan ng mga pampalasa, ngunit wala siyang makita na katulad ng natikman. Napadaan siya sa mga shipwright kaya niyaya siya ng mga ito na kumain. At nang tikman ng salted rice ball ay nagulat ang cook dahil masarap ito kahit salted rice lang. Giit ng mga ito na sa matanda daw galing ang pagkain nila. Dahil dito ay nalaman na daw ni Sanji ang sikreto. Bumalik siya sa matanda at sinabing ang sikreto nito ay espesyal na asin na nagmula sa Aqua Laguna. Sinabi ng matanda na tama ang sagot niya, kaya sinubukan ng cook na manghingi. Sagot ng matanda na nais niyang magpunta sa isang lugar. Kaya nagpunta sila sa bubong, at nalaman ng cook na dito pala kumukuha ng asin ang matanda dahil ito ay ang natuyong ulan mula sa Aqua Laguna. At nakita niyang lahat ng bubong ay meron ito. Dahil dito ay nangolekta ng 5 sako si Sanji. Tapos dumating ang dalawang lalaking nagrereklamo kanina na pangit daw ang luto, pero nung tumagal ay nag-crave daw sila dito. Nagtanong si Sanji kaya sinabi ng matanda na dahil ito sa herbal medicine food. Dahil kailangan daw ito ng mga marino upang manumbalik ang panlasa nila sa masasarap na pagkain. Napatanong na lang si Sanji kung bakit nananatili dito ang matanda, sagot nitong napakasarap kasi ng asin dito dahil sa Aqua Laguna. Kaya nangako si Sanji na sa kanyang pagbabalik ay magkikwento siya tungkol sa Old Blue. Tapos nalaman ni Sanji na ang tunay na dahilan pala ay napakaraming magagandang chick sa Water 7 kaya ayaw niyang umalis dito. Samantala si Usopp ay nakita niyang gumagawa ng iba't ibang mga speech para lang makabalik sa Straw Hat. Pagbalik sa ship ay nagluto si Sanji gamit ang asin na nakuha sa mga bubong. Sarap na sarap ang mga kaibigan sa luto niya kaya nagpasalamat sila Luffy at Chopper. Samantala nakita nila Chimney na walang tigil ang paggawa ng mga shipwright sa bagong barko ng Straw Hat Pirates. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.